Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Director Darrell Yap. 22 classrooms ang naipatayo ng BBM admin. Mas marami pang napatayong medyo may pagkalaswa. Napatayong blank si Juliana Pariscuba. Ano yung malaswa? Napatayo niya eh. TNT. Ganon lang. Grabe naman tong si Derek Darrell Yap po. Magbasa. People who reacted. Gandali ito. 27,000 people who reacted. 26 ang tumatawa. Grabe namang ano tong si Derek Darrell Yap po. Na mas maraming napatayong blank ni Juliana Pariscuba. 26,000 tumatawa, 693 like, 26. Ito, may nabasa ako sa comment. Maraming nag-comment na sabi, sino bang DepEd Secretary for 2 years? Sinisisi pa nila si BP Sara? Ano ba naman to? Sandali Punta natin. Jose Joaquin Braguis, tarantado. Tinawag yan tarantado si Derek Darrell Yap dahil malaswa yung sabi niya na mas maraming napatayo si Juliana. Okay. Robert Santos, Sus Mariosep, mas marami pa ang aftershock sa Cebu kaysa classroom na naipatayo ng PBBM admin. Ito na Evelyn Zainab. Sino DepEd Secretary ng 2 taon? Hindi niya alam na 2025 ang pinag-uusapan. Sabi ni Derek Darrell Yap, tanga. Yung 2022 ngayong taon lang yan. Sinong secretary ka pa? Presidente ang leader, kahit sino pa, dapat hawak niya, tao niya. Ang talim-talim ng kilay mo, di mo alam yan. Tinignan ko, sino itong Evelyn Zainab? Ang kanyang 478 friends. Most likely, troll ito. Kasi, malaking dagok na naman sa administrasyon ng Marcos admin. Itong naisiwalat na ito, kapalpakan na naman. Ano pa? Dali Ito na naman, Vic Serrano. Sino ba ang DepEd dati? Di ba si Inday mo? Bakim binabayo ninyong presidente ang mga kapalpakan ng kampi nyo. Yun. Tinatawa. Tingnan natin kung ano ang kuha nito. Vic Soriano, 1,600 followers. Parang tunay ito. Hindi nag-iisip itong mga taong ito. 2025 ang pinag-uusapan. Last year pa nag-resign si BP Sara kasi nakita niya ng problema. Wais po ang ating BP. Inunahan niya ng pagre-resign kasi nga yung budget kinokontrol ng 2 tao lang, sabi niya. Sige, maghanap pa tayo. Sige. Sinisisi pa nila si BP Sara. Maria Lourdes. Sino ba ang DepEd Secretary dati? Ganon. Puros nagtatanong. Dali Maria Lourdes, tignan ko kung ilang mahina ang signal. So anong pakialam ni BP Sara sa 2022? Hindi ko alam. Basta panahon ng Aquino administration, sa nabasa ko mga post, according to Secretary Angara pala, nakapagpatayo ng 14,000 classrooms panahon ng Aquino administration. So, medyo madami-dami. Duterte, ilan ang napatayo?
Sa mga post lang na nababasa ko 23,000 classrooms ang napatayo. Yung 6 years term. Itong kay Marcos Jr., wala akong record yung 23, 24, I don't know how many thousands. Basta 2025, 22 lang. Kaya lang, alam ko, ang dahilan nito is sinentralize ang lahat ng infrastruktura panahon ng Marcos administration ang nangyari. Example, farm to market roads. Dati, DA ang mag-implement. Ibinigay sa DPWH. Classroom. Dati, DepEd ang magpapatayo, mag-implement. Ibinigay sa DPWH. Oh. Kahit mga sundalo na apektuhan. Military barracks, training facilities. Supposed to be, ang budget, ibigay na sa AFP dahil may mga engineers ang AFP. Air Force, Navy, Army, may mga engineers yan. Bakit ibinigay pa sa DPWH na centralized na ba? Kaya, it's a matter of leadership and management. At sino ang sisihin? Vice President? No way! Presidente ang mananggot dito. Bakit? Sabi niya, hindi ko alam na ganyan nangyari. Kung hindi pa nag-budget hearing, hindi na natin mabubuking. In the same manner, yung GSIS ba yun? Nalugi na ng 1 billion, hindi niya alam. Flood control. Pinagmamayabang pa niya last year. 5,500, hindi niya alam. Niluloko na pala siya. Poros karamihan, substandard, or guni-guni. Yan po. Yan ang ating presidente. So, balikan tayo. Wais talaga ang ating VP Sara. Nung nakita niya na may kakaiba na nangyari, sabi nga yung budget ng Pilipinas, 2 tao lang nagkukontrol. Martin Romualdez and Saldico, nag-resign siya. Ano na siya ngayon? Kaya tingnan nyo sa mga ratings, kahit palpak ang Marcos administration, mga kapalpakan, hindi apektado ang VP Sara kasi hindi na siya member ng gabinete. Sige. Sisihin nyo ang VP Sara, Defense Secretary, sisihin nyo ang inyong presidente na nag-appoint ng isang napakagaling, napakasipag na DPWH yung first 3 years niya. In fairness, walang kinalaman ito si Secretary Vince Dizon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kada kuon sa mga karon naman nagid sa pag-atop maayo nagid nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat gyud kay nilis na gyud akong atop tungod sa hinabang.
Oo. Kaya ug walay hinabang, di mili sila akong atok. Mm. Salamat kayo sa Ginoo nga ihatagan ko niyo og hinabang, nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Sa nagtabang sa sin, sponsor, salamat kayo. Oh, salamat kayo po diya.